50 tonelada o katumbas ng 12 truckloads ng basura ang nakolekta ng MMDA Metro Parkways Clearing Group nitong nakaraang undas. Ang datos ay mula nitong ika-26 ng Oktubre hanggang ika-4 ng Nobyembre mula sa iba't ibang sementeryo sa Metro Manila. Ang paglilinis na ito ay sa ilalim ng Oplan Undas ng ahensya para matiyak ang kalinisan at kaayusan sa mga sementeryo sa Kalakhang, Maynila. Sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa planong imbestigahan ng Kongreso ang flood control project ng pamahalaan. Ngunit pagigit niya tignang mabuti ang magkaibang panig ukol sa issue. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Walang problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plano ng Kongreso na imbestigahan ang flood control projects ng administrasyon. Ito ang pahayag ng Pangulo sa isang ambush interview sa kanyang pagbisita sa mga nasalanta ng nakaraang bagyo sa Talisay, Batangas. Ngunit pagigit ng Pangulo, huwag umano maging one-sided ang titig ng anggulo ng investigasyon. Aniya ang nangyaring lakas ng pananalasan ng Bagyong Christine ay hindi pa nangyayari sa nakaraan. Mayroon naman umanong mga flood control projects pero depensa ng Pangulo na overwhelm ang mga proyekto sa dami ng ulan na tubig na hatid ng Bagyong Christine. Sa madaling salita, hindi umano kinaya ng mga naturang proyekto ang pag-ulan ng nasabing bagyo. Panawagan pa ni Marcos dapat na hindi lamang pagtuunan ng pansin ang budget kung hindi ang siyensya dahil malaking factor umano ang climate change. Tiniyak ni Marcos na patuloy nitong paigtingin ng flood control measures ng pamahalaan. Kaya naman inatasan niya ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno na pag-aralang muli ang Flood Control Master Plan. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsimula na po ngayong araw ang US Elections 2024 sa Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to United States Jose Manuel Romualdez, dikit ang laban ni US Vice President Kamala Harris at former President Donald Trump sa puso ng mga Pinoy at PhilAm sa Amerika. Samantala, 8 may dugong Pinoy naman ang kumandidato sa naturang eleksyon na karamihan ay mga lokal na posisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, OFW na binitay sa Saudi Arabia, nilinaw na nauna palang binantaan, inatake ng Saudi National dahil sa pera. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. PBBM sang-ayon sa investigasyon ng Kongreso ukol sa flood control projects. Naputol na kanang daliri ng sundalo, bunsod ng pangaharas ng China, na ibalik na. Rainwater catchment, balak itayo sa loob ng Camp Aguinaldo. US Elections 2024, nagsimula na. 8 PhilAm kumandidato. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Isinagawa ng Bureau of Customs o BOC ang isang study visit kasama ang mga delegado mula United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC at custom official mula Southeast Asia upang pag-usayin ang mga estratehiya sa pamamahala ng hazardous waste. Ang pagbisita na naginanap sa Port of Manila at Manila International Container Port ay bahagi ng layunin ng UNODC na palakasin ang kakayahan ng mga bansa sa pagtugon ng hamon ng illegal waste trafficking. Dahil dito, pinuri ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio ang nasabing inisyatiba at inihayag na ang kolaborasyon na ito ay magpapalalim ng mga ugnayan at magpapalakas ng kapasidad ng bansa sa ligtas at responsableng pamamahala ng mga papanganib na materyales.
Inihanda ng Philippine Ports Authority o PPA ang lahat ng mga pantalan sa pagtama ng bagyong Marce upang masiguro ang seguridad sa mga pasilidad at kaligtasan ng mga biyahero. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ipinag-utos na ng Philippine Ports Authority o PPA sa mga Port Management Office ang pagpapatupad ng Standard Operating Procedures bilang paghahanda sa anumang magiging epekto ng bagyong Marce sa bansa. Anya ito'y ipinatutupad sa tuwing mayroong inaasahang kalamidad na tatama sa bansa upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Ibinahagi naman ng PPA na balik sa normal na operasyon na ang mga pantalan na tila naapektuhan ng nagdaang bagyong Christine. Patuloy pa rin naman ang pagsasaayos sa pasilidad, solar-powered lamps at cyclone war ng ilang mga pantala na nasira ng bagyo. Titiyakin din ng PPA ang sapat na tulong para sa mga pasaherong maaaring ma-stranded sakaling hindi makabiyahe ang mga barko dahil sa sama ng panahon. Kabilang narito ang muling pamamahagi ng libreng pagkain at relief food pack, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang matiyak ang sapat na supply ng Family Food Packs o FFPs, ay patuloy ang pagre-repack ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod sa mga social worker, ay mayroon ding mga volunteers mula sa tulong panghanap buhay para sa displaced workers o TUPAD ang nakibahagi sa produksyon ng FFPs. Lain nitong patuloy ang paghahanda para sa hindi inaasahang sakuna o kalamidad na magsisilbing tulong sa mga apektado. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, OFW na binitay sa Saudi Arabia, nilinaw na nauna palang binantaan, inatake ng Saudi National dahil sa pera. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. PBBM sang-ayon sa investigasyon ng Kongreso ukol sa flood control projects. Naputol na kanang daliri ng sundalo, bunsod ng pangaharas ng China, na ibalik na. Rainwater catchment, balak itayo sa loob ng Camp Aguinaldo. US Elections 2024, nagsimula na. 8 PhilAm kumandidato. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Aabuti ng 1 bilyong pisong halaga ang pondong kakailanganin ng COMELEC sakaling mapospone ang halalang Bangsamoro sa Mayo ng 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang halalang ito ay para lamang sa manual pulse na posible pang tumaas hanggang 3 bilyon kung estimated naman ang botohan. Sa kasalukuyan, umaangkada naman ang paghahain ng kandidatura ng mga kandidato para sa unang parliamentary pulse ng rehiyon na iiral hanggang ngayong weekend. Naibalik na po ang hinlalaki ng isang sundalo na naputulan ng daliri matapos ang insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, wala pa rin umanong tugon ang China sa hinihinging danyos ng Pilipinas sa mga nasirang gamit. Para sa detalye, narito si Francis Reyodique. Balik na sa duty si Navy Seaman First Class Jeffrey Facundo. Ito ay matapos na matagumpay na surgery operation sa kanyang hinlalaki na naputol dahil sa insidente ng pangaharas ng China sa Ayungin Shoal noong Hunyo. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner Jr., normal na ang kondisyon ng daliri ng naturang sundalo dahil sa operasyon ng mga doktor ng AFP na free of charge. Isa lamang si Facundo sa mga sundalong nasaktan sa engkwentro sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas.
Bukod dito, lubhang pagkasira din ang natamo ng mga inflatable boat ng Pilipinas at mga kagamitan nito. Pagsisiwalat ni Bronner, hanggang sa ngayon ay walang tugon ang China sa hinihinging 60 million pesos na danyos dahil sa naging pinsala ng pangaharas ng China Coast Guard. Kasama rin sa panawagan ng AFP ang maibalik ang mga kinuhang armas ng CCG. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nilinaw na Department of Foreign Affairs o DFA ang kanilang naunang ulat ukol sa Pinoy na binitay sa Saudi Arabia. Matatandaan, binitay ang Pinoy matapos patayin ang isang Saudi national dahil sa alitan umano sa pera. Paglilinaw at napag-alaman umano ng DFA na ang nauna palang nagbanta o matake at nanakit ang Saudi national sa Pinoy, kung saan sinasabing dinepensahan lamang ng Pinoy ang kanyang sarili kaya niya nagawa ang pagpaslang sa Saudi national. Sa ngayon, hindi pa rin naiuwi ang labi ng Pinoy na binitay alinsunod sa umiiral na batas sa Saudi Arabia. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, OFW na binitay sa Saudi Arabia. Nilinaw na nauna palang binantaan, inatake ng Saudi national dahil sa pera. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. PBBM sang-ayon sa investigasyon ng Kongreso ukol sa flood control projects. Naputol na kanang daliri ng sundalo, bunsod ng pangaharas ng China, na ibalik na. Rainwater catchment, balak itayo sa loob ng Camp Aguinaldo. US Elections 2024, nagsimula na. 8 PhilAm, kumandidato. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.